Good morning everyone and welcome to El Paraiso. So this morning we will have an update of the new phase of my El Paraiso. But before that, for those who are new to this channel, I want you to subscribe and then hit the notification bell so that if I have new videos relating to growing and cultivating orchids, you will always be updated. Okay, so this time, this is just a quick update and let us try to see what is new in here, at the garden at El Paraiso. So here, andito tayo sa aking mga waling-waling section. So kung titingnan ninyo, masaya naman po sila, masaya, masigla ang aking mga waling-waling. So, katatapos lang po natin na maglagay or magbigay sa kanila ng all-in-one fertilizer. So, yung all-in-one fertilizer ay nabili ko kay Sir Neil Francis Istuna ng Davao. So, galing daw yon kay Nong Buboy. Okay, so, as what I have said, maglalakad-lakad lang po tayo and titingnan natin kasi, we are happy here because marami ng mga new roots na umusbong sa aking mga orchids. Okay, so ito yung kabibili ko lang na sabi nila, this is Luzonica, this is Luzonica at nabili ko ito sa Rowell's Garden. So nilagay muna natin siya dito sa alambre and then aantayin natin na magkaroon siya ng mga bagong ugat. So this is also this is a Lamilita. Okay, ito yung kalayanan na sinabi nila. So tingnan ninyo, napakaganda na po ng kanyang mga ugat. Meron na siyang mga bagong root tips and I am really happy because I could be able to see na nagsimula na silang magkaroon ng mga bagong ugat. Okay, so this is also my Luzonica X Tisalata. Okay, tingnan ninyo. Okay, so maganda na po talaga ang aking mga orchids dito sa El Paraiso. Kaso nga lang, kakaunti nga lang po yung mga namumulaklak kasi itong mga waling-waling dito, halo-halo po ito. Meron siyang young plant, merong seedlings, merong blooming size. So, aabangan natin sa kanyang next season kung magkakaroon tayo dito ng mga bulaklak sa El Paraiso, Okay, so I want you to see this one. Napakaganda. Okay, yan po. So, this is her first bloom this year. Okay, so this is a strap leaf banda. And let us try to see the ID. Yung ID ay Virat Dr. X Dr. Anik. So pag mga ganito yung mga ID, this is a Thailand variety. This is a Thailand variety. Okay, so meron pa dito isa, healthy naman, wala pang bulaklak. So dito tayo mag-focus sa aking mga waling-waling. So ito yung kabibili ko lang, kay Sir Neil. Okay, so this is a Sanderiana alba. So ito yung pina-reserve natin kay Nong Buboy, dalawa ito, this one and yun, yung sa kabila yun, Okay, so if you try to look at this, healthy naman po sila. Okay, so this is worth 5,000 and that is also worth 5,000. So, meron tayo ditong mga iilan na Sanderiana alba. So, we dive to the price, para magkaroon tayo dito sa El Paraiso. So, ito yung pangalawa. So, meron din ako dito. This is also a Sanderiana alba, okay? Still striving, still striving. Yung kanyang dahon ay medyo matamlay pa kasi kailangan dito na magkaroon siya ng bagong ugat, para maging healthy. So this is also worth
7,000 pesos. Okay, so another one, this is another Sanderiana Alba. Yan po. No, meron na siyang bagong ugat. Healthy naman po siya. Galing din ito kay Sir Neil. Okay, so yan. No, okay, galing ito kay Sir Neil. And this is also worth close to 7,000 or 6,500 I think. Okay, so yun ang mga, yung iba seedlings, no, hindi ko na ma-identify, pero medyo marami-rami din sila dito sa Il Paraiso. Okay, so ito ay nabili ko kay Sir Carl. Okay, so this is also PVS. Kaso nga lang hindi ko na ma-identify kung ito ay Sanderiana Alba or Banda Sanderiana. Pero tingnan ninyo yung kanyang roots, no? Green. So most probably lighty, medyo lighter ang bulaklak nito. Okay, so let's proceed. This one as well, no? This one as well, nabili ko ito kay Sir Carl Makaraig, no? I could not also be able to identify if this is Sanderiana or this is an Alba. Okay, pero tingnan nyo yung kanyang roots, no? Green. Okay, so ito na yung kondisyon ng aking mga Banda Sanderiana. Okay, dito sa garden nyo. These are pure waling-waling. Some of these are crosses. Okay, no? Okay, tingnan natin yung I know that this is really waling-waling. Yan, tingnan nyo yung dahon. This is waling-waling. Nabili ko ito sa Rowell's Garden. And I love to see this one kasi tingnan nyo, meron na siyang maliliit na ugat. Mura lang po ito, no? Mura lang po. Papagandahin natin ito dito sa garden. Okay, so yun po ang aking mga Banda Sanderiana and Sanderiana dito sa garden. So tawid tayo doon sa kabila. Okay, so dito, no, sabi ni Sir Neil, ito yung PB131, no? O, tingnan niyo, no? This is PB131 and this time wala na po ito sa garden, no? Sa Puente Espina. Kung meron man, kakaunti na lang. Kaya sabi ni Sir Neil at sabi ni Ma'am Honey, ang farm ay hindi na nagbibenta ng ganito. So, meron akong 6 na ganito dito sa garden. So if you try to look at it, malalaki naman po sila, no, healthy. And then aabangan natin kasi sabi nila mas madali itong mamumulaklak kaysa mga pure breed na mga Sanderiana Alba. Okay, so this is a process between Alba and Sanderiana, no? Banda Sanderiana and Sanderiana Alba. Okay, so dito, this is an update, no? This is a Venetiania, no? Ito po yung nabili ko kay Sir Carl. And this is actually coming from the Acera family in Isabela kasi meron doon sa likod, no? Meron doon sa likod nakalagay talaga na Acera. So that means to say this is coming from Isabela. Okay, so this is an extension, no? This portion here is my extension of my Banda Sanderiana and Sanderiana Alba. Okay, so punta tayo doon kasi meron akong inilagay dito na dalawa. Okay, yan. So tingnan ninyo, meron na siyang bagong ugat, no? Okay, yan. Ito dati nilagay ko to sa kahoy, pero I decided to put her in the square pot. O tingnan niyo, meron na siyang bagong ugat. Okay, so tingnan, no, if you try to look at this, talagang the garden is now very healthy. Okay, so yung mga unidentified banda andun sa itaas, they are continue growing and meron na silang mga bagong ugat, no? I am happy to tell you about it. Okay, so dito tayo. Okay, may Rinco Stylist. Ito napaka-giant na ng Rinco Stylist na ito. However, hindi ko pa talaga siya nakitaan ng bulaklak. So this is limbata, no? Okay, this is a limbata coming from Indonesia. And try to look at this, Sir Jonaldo, napaka-healthy na po niya. Tingnan mo, napakalaki po ng kanyang ugat. And I am so happy to have this in the garden. So thank you so much. Thank you so much, Sir Jonaldo, for sharing your collections, no, at Il Paraiso. Okay, so yan po ang aking Lusonica, no, striving. Actually, meron itong dalawang kikis. Nung nabili ko ito sa Sistuna Garden, meron siyang dalawang kikis. Kaso tinanggal ko na yung isa kasi
I feel that makapag-survive na yon, no? Nilagay ko siya sa square pot, andun siya sa kabila, and then tingnan ninyo, napaka-healthy po, no? Okay, so this is one also, no? I risk this one kasi nung binili ko ito, unidentified siya, no? Okay, no? This is also a PBS, no? Tingnan niyo, napaka-healthy. So hoping and praying that this will bloom in the next season, no? Sa next season mag-bloom na sila. Okay, so punta tayo dito sa aking mga velchos, mga tirete or tiret, mga velchos, no? Okay, no? Tingnan ninyo, napaka-healthy na po nila. Ang gaganda ng kanilang mga ugat. Okay, meron tayong namumulaklak doon, no? Nakalimutan ko yung pangalan nito. Pero this is actually purchased from Sistuna Garden. And then doon, meron tayong ascosinda na namumulaklak, no? Yan, no? Tingnan natin. Okay, yan. Okay, nabili ko din yan sa Sistuna Garden. So we could be able to identify them kasi meron silang mga ID, no? Nilagyan ni Sir Neil. Okay, so as what I have said, this is a quick walk. Lakad-lakad lang tayo. Kasi mamaya, no, nag-aantay ako sa mga bamboo na binili ko. Kasi marami na akong nabili sa online, mga bundle type na mga vanda. So kailangan na natin siyang alagay doon sa kawayan, no? Kasi binaligtad ko lang sila. Tingnan niyo nga yung iba, no? Tingnan niyo yung iba. Ang ginawa ko lang is, yan, no? Actually, ganyan ang style ng Sistuna Garden. Okay, so kaya nung dumating yan sa akin, ganyan sila. Kaso ang ginawa ko ay replace, no? Pinalitan ko yung alambre para mas malaking alambre para ano po siya, no? Ano tawag doon, para durable. Okay, so this one, okay, no? Napaka-healthy na po nila. Nag-aantay na lang tayo ng 7 months to 1 year. Kasi sabi nga, no? Kasi nakakabawi na talaga sila. Their leaves are healthy. No, tingnan nyo yung kanilang mga leaves. Dati, ang lamya parang kulang sa tubig kasi that is normal. Ika nga kasi bumubuo sila ng mga roots. So ngayon, nakabawi na sila. Yung iba meron ng initial flowers, yung iba wala pa. Okay, so according to Sir Neil, 7 to 1 year, no? Magsabay-sabay na itong magkaroon ng mga bulaklak. Okay, so yan, no? Ito kagagaling lang. This is okay, a color sun nectar, no? Meron, kaya kung merong mga bagong bulaklak, tinatanong ko si Sir Neil para malagyan natin ng mga ID para soon when we are going to propagate this, alam natin kung anong ID ng this particular vanda. Okay, this one. Okay, so andito na tayo sa loob. Okay, no? Doon, yun po ang Loki, no? I plan talaga na i-full sun siya, pero tingnan ninyo, no? Bumagay siya sa full sun. This is also given free, ha? This is free given by Sir Jonaldo, my friend in Leyte. Okay, so punta tayo doon, no? Papaloob na tayo. Okay, so ito, no? Ito yung mga sinabi ng mga waling-waling na nabili ko sa Rowell's Garden. Pero I know this is not waling-waling, but this is rare, no? Kaya I dive as well to purchase this one. Tingnan nyo sila, no? Meron na silang mga bagong ugat. So nilagay ko sila sa isang kahoy para kung mamumulaklak sila, kumpol-kumpol at magiging maganda. Okay yun. Okay, no? So that is also my Mirili Rotori, no? Wala, masyado na siyang matangkad or mahaba, anong tawag doon, no? Wala pa talaga siyang kiki. I hope magkaroon siya ng mga kiki kasi sayang din naman kung tuluyang pag tumanda na yan, maubos na yung dahon, wala na tayong available na variety dito sa garden. So we will try to see it kung papaano natin ito, kung ano yung gagawin natin para magkaroon siya ng mga kikis. Okay. So, punta tayo dito, no? Tingnan niyo yung aking Woodland Glory. So, 1 month na sila dito sa garden. So, this is already 1 month, guys. Oh, tingnan niyo, napaka-healthy pa. This is a Hylo Rose. Sabi nga ni Sir Neil, maganda siya kasi ang kapal nung kanyang bulaklak.
No, napakakapal ng petals, kaya siguro matagal siyang ma-fade, matagal siyang mawala. Kasi talagang, no, as what I have said, this is already 1 month here at Il Paraiso from the start na nag-spike siya hanggang ngayon. Okay, dalawa po ito, no? Ito ay mga Hylo Rose. Okay. So, as what I have said, tinatanong ko talaga kay Sir Neil, no, kung ano ang mga ID nito pag every time na merong bulaklak dito sa garden. Okay, so punta tayo doon. Okay, so yun po yung isa. Yan, no, napaka-healthy na po nila. Okay, so another one. Okay, yan po yung aking Banda Merili. No, this is Marie. No, this is Marie and napaka-healthy na po. No, talagang bumagay sila doon sa kahoy. So, pag nagkaroon ito ng mga kiki, so diyan na natin sila idikit sa kahoy kasi mas babagay sila or maganda ang kanilang tubo kung andyan sila sa kahoy. So, nagkaroon siya ng spike once, nagka-flower siya. Let us try to see kung meron na naman. No, as of this moment, wala pa. Okay, so yan po, no, yung Lusonica na sabi nila. Napakaganda. Nung binili ko yan, wala yung ugat ha. Pero tingnan nyo ngayon. So, wag mag-alala yung mga orchid collector. Wag mag-alala pag nakabili kayo ng mga orchids na walang ugat. Sa akin nga dito sa garden, tinatanggal ko lahat ng ugat para magkaroon sila ng mga bagong ugat. Okay, so dito tayo. So, ito yung mga limbata. No? Nabili ko ito sa Gardeners. Okay, no? So, limbata yan. Sabi nila, so antayin natin na magkaroon sila ng mga bulaklak. Okay, another limbata here at Il Paraiso, this one. Okay yan, okay yan. This one also is another limbata. Okay. So tingnan natin yung, no? Tingnan natin yung unidentified orchid. O tingnan nyo, no? Napaka-healthy po ng kanyang mga ugat. Diyos ko, napakaganda. This one, oh, tingnan niyo doon sa baba. Yan, di ba? Okay, no? This one as well. Okay. So, these are Mocaras here. Meron ako, sabi nila, meron daw ditong Red King. Okay, tingnan niyo yung mga, no? O, tingnan niyo dito, no? Napakaganda po ng mga ugat. Okay, so talagang bumagay siya sa pulsan. Actually, hindi siya pulsan kasi partial lang. As what I have said, partial lang siya kasi pagdating ng 10 o'clock, hindi na siya masyadong naiinitan. Tingnan ninyo, no? Nabili ko rin ito kay Sir Junjun. Okay, this time, yung isa parang naubos yung dahon, no? Pero ito, maganda na po siya. So, ito yung aking mga mukara dito. Kaunti lang yung mukara. Punta na tayo doon sa aking mga Phalaenopsis. Kasi meron akong nakita na, okay, this is my Phalaenopsis section. So actually, nilipat ko sila dito. Kasi ang lugar na ito ay medyo malamig. So tingnan natin yung mga namumulaklak. At tingnan natin ang kanyang bulaklak. Yan. So this one, tingnan ninyo, no? Napakaganda. Yan po. Kaso nga lang hindi. Okay, no? Meron siyang medyo marami-raming spikes. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ito rin, no? Napakaganda. This one also, no? This one also. Tingnan niyo, no? Yan. And lastly, ito yung PB131 na malaki dito sa garden, no? Bumagay siya. Okay, I think this is already a junior size. So sa season, wala namang season ito kasi this is a crosses, no? Okay, so titingnan natin kung kailan siya mamumulaklak. So, ito yung mga banda, no? Yan ay Cattleya. Ito yung mga banda na itatanim natin mamaya pagdating ng kawayan. Tsaka meron pa dito. Yan po, no? Cattleya din yan, tsaka Dendrobium. Meron tayong isang Hylo Rose doon. So, get to see this one. Okay, this is my Phalaenopsis, no? This is a Phalaenopsis and what's the idea of this? Aphrodite, no? Tingnan niyo yung Aphrodite.
Napakaganda ni Aphrodite. Wow, no? Okay yan. So, ito malimit lang siya dito, mamumulaklak sa garden, pero pag namumulaklak, so makikita mo talaga ang ang kakaiba niyang ganda. So, actually nabili ko rin ito sa Isabela, no? This is actually from the Acera, no? Okay. Macpol Native Garden, no, dati. Okay, so yan po. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli at happy Sunday everyone.